Ang sabi ng marami, masarap mangarap kasi libre lang naman ito. Pero paano kapag nalaman mong hindi ka pala kabilang sa pangarap ng taong pinili mong mahalin? Magawa mo pa kayang muling mangarap? Gayong may takot pa sa dibdib mo na baka mabigo ka lang din sa bandang huli. Where do I start? Dear Papa Dudut, tawagin niyo ako sa pangalang Jennery. Dalawa lang kaming magkapatid ng ate Alma ko. Housewife lang si mama pero tumatanggap lang din siya ng mga patahe. Gamit pa ang lumang makinang ipinamana sa kanya ng aming lola ay maayos naman niyang natatapos ang lahat ng mga paggawa sa kanya. Kaya naman sa tuwing wala kaming pasok ni ate Alma ay kami ang katuwang ni mama sa mga paggawa ng kanyang damit, uniforme at marami pang iba. At dahil sa sundalo ang aming ama Papa Dudut ay nasanay din kaming bibihira siyang nakakasama. Kung saan saang sulok ng bansa kasi sila minsan nadidistino. Sa tuwing umuwi si Papa sa amin ay mistulang pista sa loob ng bahay sa sobrang dami ng makakaing inuuwi niya. At kahit bibihira lang naming nakakasama si Papa ay binubusog naman niya kami ng pagmamahal. Pero hindi pa rin maiwasan ang malungkot sa aming mag-iina sa tuwing babalik na si Papa sa kampo nila. Basta ipangako nyo lang lagi sa akin na aalagaan ng isa't isa ha. Mahal na mahal ko kayo. Maluhaluhang paalam ni Papa sa amin. Sa tuwing babalik si Papa sa kampo nila Papa Dudut ay tila ba laging may tinik na nakabaon sa aming dibdib. Hindi kasi namin maiwasan ang matakot na baka hindi na makabalik pa ng buhay si Papa. Ilang beses na rin siyang pinakiusapan ni Mama na bumitaw na sa kanyang propesyon pero wala rin siyang nagawa. Darating din tayo dyan ma. Magkakasama-sama din tayo ng matagal. Ilang taon na lang ang hinihintay ko. Kapag nag-retire na ako, inyong-inyo na ako ng mga bata. Sinserong sabi ni Papa kay Mama. Saka kami nagkayakap-yakap. Kahit kung saan-saan nadidestino si Papa ay may communication pa rin kami sa kanya. Kaso ay hindi siya yung tipo ng sundalo na binabalitaan kami sa tuwing mapapasabak sila sa labanan. Saka na lang niya sinasabi sa amin kapag tapos na ang kanilang misyon, kaya minsan ay hindi namin maiwasan ang mag-alala kapag hindi siya nagpaparamdam Papa Dudut. May mga pagkakataon ding nabibigo si Papa na mapadalhan kami ng pera. Ganun pa man ay nairaraos pa rin ni Mama ang mga gastusin namin. Dahil naman sa frustration ni Ate Alma, ang pagiging modelo ay nakahiligan na rin niya ang sumali sa mga beauty pageant. Suportado namin siya ni Nanay lalo na pagdating sa mga susuotin niyang damit. At kahit papaano ay nakakatulong din sa amin ang mga halagang napapanalunan ni ate sa mga pa-contest na sinasalihan niya. Napakaswerte ko naman sa inyo mga anak ko. Salamat at kahit papaano ay natutulungan niyo ako sa mga gastusin natin. Baka sa mukha ni Mama ang kagalakan. Naging routine na rin namin ni ate ang maghintayan sa bawat isa sa pag-uwi. Magkatapat lang kasi ang school ko sa university nila. Sabay namin nilalakad pa uwi para naman yun makatipid sa pamasahe. Hindi man sabihin ni Mama, batid namin ni ate ang lungkot sa kanyang mga mata kapag hindi nakakauwi si Papa. Kaya naman laging nag-iisip si ate ng paraan para mapasaya ang aming ina. Gamit ang ilan sa mga perang ipon ni ate ay pinapasyal namin si Mama sa kung saan-saan. Hanggang sa minsang dinala kami ni ate sa isang restaurant at kapwa kami nabigla ni Mama nang nasa harap na namin ang isang lalaking pinakilala na ni ate bilang nobyo niya, si Kuya Alex. Siya pala ang dahilan kaya laging blooming ka anak ha? Pabirong sabi naman ni Mama matapos magmano sa kanya si Kuya Alex. Isang bank teller si Kuya Alex at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Matapos ang ilang kwentuhan patungkol sa background ni Kuya Alex ay nagpaalam na rin siya sa amin. Hindi naman naging sagabal sa pag-aaral ni Ate Alma ang relasyon nila ni Kuya Alex. At sa katunayan niya ay tinutulungan rin siya ni Kuya sa ilang assignments lalo na sa mga math subjects niya. Si Kuya Alex na rin ang nakakatuwang ni ate sa pagsundo sa akin sa school gamit ang kotse niya. May pagkakataon kasing ako ang inuunang sunduin ni Kuya saka naman hinihintay ang larga ni ate. Medyo nakakailang lang kasi Papa Dudut, hindi lang kasi ako sanay na may lalaking sumusundo sa akin sa school. Uy Jenna,
Ikaw ha? Hindi ka man lang nagsasabing may boyfriend ka na pala at ang gwapo-gwapo pa. Minsang banat sa akin ng ilan sa mga kaklase ko. Sa mga sinabi nila ay lalo akong nahiya. Alam ko kasing si Kuya Alex ang tinutukoy nila at ayaw rin nilang maniwala nang sabihin kong boyfriend siya ng ate ko. Huwag ka na nga kasing magpalusot pa dyan, Jenna. Wala namang kaming nakikitang masama dun sa guy sa tuwing susunduin ka niya. Hindi ko rin naman sila masisisi kung ayaw nilang maniwala sa akin. Ganun pa man ay nagpatay mali siya na lamang ako sa mga pangangantsaw ng mga kaklase ko. Mainam na rin yung akalain nilang lahat na may nobyo na ako. Para hindi na rin ako kulitin ng ilan sa mga pumuporma sa akin. Katulad ni Jet na ubod ng angas. At kahit kailan papadudot ay hindi ko talaga siya magugustuhan. Ni hindi pumasok sa aking imahinasyon na makakapalagayan ko siya ng kalooban. Bukod kasi sa ubod ng yabang ay lapitin din siya ng babae sa school namin. Minsan na rin kasi siyang nagparamdam sa akin pero dahil sa ayaw ko sa kanya ay dinededma ko na lamang. Hanggang sa isang hapon, sinadya pa talaga akong habulin ni Jet para makasabay raw sana niya ako sa pag-uwi. Lingid naman sa kanyang kaalaman na nasa gate na ang sasakyan ni Kuya Alex na naghihintay sa paglabas ko. Uy Jet, kung ako sa'yo tigilan mo na yang si Jenna. May boyfriend na yan bro at wala kang binatbat sa boyfriend yan. Paninita sa kanya ng kaibigan kong si Matet. Ganon na lang ang gulat ni Jet nang makita niyang pinagbuksan ako ng pinto ng kotse ni Kuya Alex. Naulinigan ko ring nagtatawanan ng ilan sa mga kaklase namin kay Jet na nagmistulang napahiya sa mga nakita niya. Tuloy papadudot ay hindi ko mapigilan ang mapangiti sa sobrang tuwa. Nakakasiguro kasi akong tatantanan ako ni Jet sa mga nakita niya. At kahit 7 taon ang gap namin sa edad ni Kuya Alex ay hindi naman masyadong batid sa mukha niyang mas matanda siya sa akin. Kaya safe lang ang pagkamalan siyang boyfriend ko. Bakit parang abotenga ang ngiti mo dyan? Pagpupuna sa akin ni Kuya Alex habang nagmamaneho. Wala naman kuya. Ang kukulit lang kasi ng mga kaklase ko. Pagdadahilan ko na lamang at ayoko kasing banggitin sa kanya ang tungkol sa inaakala ng mga kaklase ko na boyfriend ko siya. Pero sa totoo lang papadudot, may part sa akin na naiinggit kay Ate Alma. Ang swerte lang kasi niya sa pagkakaroon ng mabait at maasikasong boyfriend na katulad ni Kuya Alex. Lubos kong hinahangaan ang pagmamahal ni Kuya Alex sa ate ko papadudot. At dahil sa madalas nila akong kasama ay nakikita ko kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Nakikita ko kay Kuya Alex ang tulad ng pagmamalasakit ni Papa kay Mama. Tuloy ay nabuo sa aking isipan na sana katulad rin ni Papa at ni Kuya Alex ang makakatuluyan ko balang araw. Habang hinihintay namin ni Kuya Alex si ate ay nagulat ako nang bigla niya akong titigan ng matagal. Sa kabila ng pagtataka ko ay mas pinili ko pa rin magpatay mali siya. Manliligaw mo ba yung lalaking nakasabay mo minsan palabas ng school ninyo? Sa tono ng pagtatanong niya ay animoy nagsiselos na nobyo ang dating niya. Si Jet? Uy hindi kuya, kaklase ko lang yun. Palusot ko na lang sa takot kong magsumbong siya sa ate ko. Huwag ka nang mag-deny pa Jenna. Lalaki rin ako at nararamdaman ko kapag type ng isang lalaki ang isang tulad mo. Hindi ako kaagad nakaimik sa mga sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman makakarating sa ate mo kung sakaling aaminin mo sa akin. Ang totoo niyan kuya, nangungulit lang siya sa akin pero hindi ko siya type kasi ubod siya ng yabang sa school. Tapos, lapitin pa siya ng mga babae kaya iniiwasan ko rin siya. In short kuya, hindi ko siya type. Period. Nakangiting kwento ko. Buti hindi kanya kinukulit ngayon. Muli akong natigilan dahil sa hindi ko na alam ang isasagot ko sa susunod niyang tanong. Hindi na kuya. Mula nung makita kanyang sinundo mo ko nakangising sagot ko. So inakala pala niyang boyfriend mo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nakangiti pa siya sa natuklasan niya. Pero hindi ko rin naman gustong mapagkamalang kanila kuya. Please kuya, wag mo na sana itong babanggitin pa kay ate. Panigurado kasing magsusumbong siya kay mama kapag nalaman niya. Kabadong pakiusap ko. Relax ka lang, don't worry. Hindi ako magsasabi kay ate mo but you know what? I just like the idea.
Nang mapansin niya ang pagtataka sa aking mukha ay muli siyang nagsalita. Yung ideya na pinagkamalan akong boyfriend mo sa school ninyo, sa ganoong paraan pala tatantanan ka ng mga manliligaw mo. Sige, ituloy na lang natin ang pagpapanggap na boyfriend mo ko para lubayan ka nila. Bulalas niya. Seryoso ka dyan kuya? Hindi mo naman kailangan na gawin yun eh. No worries. I mean, willing akong gawin yun para lang tantanan ka nila. But please, promise me also na hindi ito malalaman ng ate mo. Okay kuya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa suhestyon niya. Hindi mo naman sila masisisi kasi maganda ka. Lamang ka nga ng 3,000 kay ate Alma mo eh. Joke. Nagtawanan na lang kami pareho sa naging biro niya tungkol sa amin ni ate Alma. Agad kaming natigilan nang makita na naming paparating na si ate Alma. Simula noon papadudot ay mas lalong gumaan ng loob ko kay Kuya Alex. Pakiramdam ko'y nagkaroon ako ng panibagong kaibigan sa katauhan niya. Mula nang maging close kami ay naging masaya ang bawat araw ko. Mas nasasabi ko na nga sa kanya ang problema ko sa school kesa kay ate. Mukhang tinutotohanan nga ni Kuya Alex ang pagpapanggap na boyfriend ko papadudot. Nakakatawa lang kasi bukod sa pagsundo sa akin sa school ay sinasadya pa talaga niya akong dalhan ng snack sa mismong classroom namin. Habang ang lahat ng kaklase ko naman ay kinikilig sa amin. Ako naman ay natatawa na lamang habang pinagmamasdan sila sa mga reaksyon nila. Nagmistulang basang sisiw rin ang ganap ni Jet na hindi na rin makatingin ng diretsyo sa akin. At kung ikukumpara kasi ang kagwapuhan nila ni Kuya Alex ay taob si Jet sa kanya. Parang sobra naman ata ito sa palabas natin kuya. Nakangiting bulong ko kay Kuya Alex habang nagmemeryenda kami sa isang park sa school. Dinadalhan ko rin kasi ng snack ang ate mo kanina. Kaya naisipan kong dalhan ka na rin. Natigilan na lamang ako sa naisagot niya. Dahil siguro sa umaasa kong ako lang ang pakay niyang dalhan ng merienda. Oo nga pala, nagpapanggap lang kami ni Kuya Alex. At ang katotohanan noon ay nobyo siya ng ate ko. Hanggang sa napansin ko na rin sa sarili ko na tila ba iba ang turing ko kay Kuya Alex papadudot. Nahihiya na ako sa kanya sa tuwing papasyalan niya si ate sa bahay ng umaga. Yung bago ako haharap sa kanya ay nag-aayos pa talaga ako ng sarili ko. Hindi ko kasi maiwasang matens sa tuwing nahuhuli kong nakatitig sa akin si Kuya Alex. At ewan ko ba kung bakit tila ba naaalibad-bara na ako sa tuwing nakikita kong naglalambing si ate Alma sa kanya. Umiibig na ba ako sa maling tao papadudot? Nakakainis lang na kung bakit sa dinami-dami pa ng lalaking pakakainlavan ko sa nobyo pa ng ate ko, ako nahulog. Siyempre kailangan kong ilihim ang pagtingin ko kay Kuya Alex dahil alam kong imposible nang maging kami. Ayokong maapektuhan ng relasyon namin ni ate ko maging ang friendship na nabuo namin ni Kuya Alex. Kaya hanggat maaari ay umiiwas na lamang ako. Kaso ay sadyang mapaglaro ata ang pagkakataon papadudot. Habang hinihintay ko kasi ang pagdating ni Kuya Alex sa labas ng school ay bigla akong nilapitan ni Jet. Agad niyang binuklat ang payong na dala niya upang maisilong ako mula sa sikat ng araw. Wala pa ba siya? Baka naman may dinaanan lang na iba. Hindi ko nagustuhan ang naging biro niya kaya agad akong dumistansya. Eto naman hindi mabiro oh. Sorry na. Gusto ko lang naman kasing mapansin mo ko Gusto mong mapansin kita? Pues umayos ka. Hindi mo naman kailangang gawin to, Jenna. Ang alin? Ang magpanggap na may boyfriend ka na para lang lubayan na kita. At sinong nagsabing pagpapanggap lang ang relasyon namin? Kapwa kami nagulat papadudot sa boses ng lalaking sumabad mula sa aming likuran. Si Kuya Alex. Bahagyang dumistansya si Jet nang makita niya si Kuya Alex na seryosong nakatitig sa kanya. Pero sa kabila ng pagkataranta ni Jet ay pinili pa rin niyang magpakatapang sa harap namin. Bakit? Totoo naman di ba? Hindi kayo totoong magkarelasyon. Umamin na kasi kayong palabas lang ang lahat ng ipinapakita nyo. Sa tono ni Jet ay tila ba sigurado siya sa kanyang sinasabi. So gusto mong patunayan namin? Tugon ni Kuya Alex na parang naghahamon sa kanya ako hinalikan. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya papadudot at hindi ko kasi inaasahang magagawa niya yon sa harap ni Jet. Naniniwala ka na ba ngayon?
Siguro naman ay lulubian mo na ang girlfriend ko niyan. Dahil kapag hindi, baka kamao ko naman ang humalik sa mukha mo. Sa mga sinabi ni Kuya Alex ay tuluyan ng umatras palayo si Jet mula sa amin. Gulat pa rin ako sa bilis ng mga pangyayari at tagaktak ang pawi sa aking mukha sa sobrang bilis ng pintig ng puso ko sa ginawa ni Kuya Alex, Papa Dudut. Bakit mo ginawa yun? Nakatulala pa rin ako sa naging tanong ko. Sabihin na lang nating part lang yun ng palabas, Jen. Ayaw niyang maniwala, then we need to make him believe na tayo nga. Nakangiti na bang sagot niya habang ako ay parang lutang pa rin kahit nasa loob na kami ng sasakyan. 4th year high school ako na ang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatikim ako ng halik. Halik na mula kay Alex na boyfriend pa ng ate ko. Nakakainis nga lang at palabas lang ang lahat ng yon, Papa Dudut. Ang sarap siguro ng halik na yon kung totohanan lang ang lahat. Alam kong hindi na tama ang nararamdaman ko para kay Kuya Alex, Papa Dudut. Pero bakit hindi ko pa rin mapigilan ang isipin siya? Para kasing may pagtingin din siya sa akin pero hindi ko naman siya magawang tanungin dahil alam ko na ang isasagot niya sa akin. Napalabas lang ang lahat ng yon at ginagawa lang namin yon para pahiyain si Jet. Gustong gusto ko kasing kumbinsihin ang sarili kong parte lang yon ang palabas namin ni Kuya Alex pero bakit tila sinasabi ng puso kong may feelings ang halik na yon? Dahil sa nakonsensya na talaga ako ay sinubukan kong iwasan na lamang si Kuya Alex. Sinadya ko talagang tagalan ang uwi ko para hindi na ako makasabay sa kanila ni ate. Dati ko na tinetext si ate na mauna na lamang sila ng uwi dahil may gagawin pa ako sa school. At kapag pinapasyalan niya si ate sa bahay ay nagkukulong na lamang ako sa kwarto. At saka lang ako lumalabas kapag wala na siya. Hindi ko na rin siya fina-follow sa Facebook at mahirap sa part ko pero kinailangan kong gawin yon para matulungan ang aking sariling kalimutan siya. Kasalukuyan akong nagre-review sa kwarto ng katukin ako ni ate para makipagkwentuhan. Dati na niyang ginagawa yon lalo na kapag wala siyang magawa sa kwarto niya. Okay ka lang ba, bunso? Lately kasi masyado mong sinusubsob ang sarili mo sa pag-aaral. Nag-aalala lang po na ni ate habang pinapanood ako sa ginagawa ko. Oo naman ate, ayaw ko lang kasing nahuhuli sa klase. Talaga lang ha, namiss ka na nga ng Kuya Alex mo eh. Lagi kanyang tinatanong sa akin. Saglit ako natigilan sa mga nasabi ni ate. Maya-maya pa ay nag-beep ang cellphone ko at bumilis ang pintig ng puso ko nang makita kong si Kuya Alex ang nag-text. Oy, may text ka bunso o sino ba yan? Agad kong in-screen lock ang cellphone ko saka ko nilagay sa ilalim ng unan. Wala yan te, mga makukulit ko lang na classmates, pagdadahilan ko. Ilang sandali pa'y lumabas na si ate dahil sa inaantok na raw siya. Sinigurado ko munang hindi na niya ako babalikan sa kwarto bago ko kinuha ang cellphone ko. Long time no see, Jana. Balita ko nagre-review ka na naman daw ngayon. Huwag masyado baka kasi ma-perfect mo na maya-maya ang exams nyo. Miss you. Laman ng text ni Kuya Alex. May load naman ako Papa Dudut pero ayaw ko lang talaga siyang replyan. Pero makalipas ang ilang minuto ay muli siyang nag-text. Iniiwasan mo na naman yata ako eh. Pero sige lang baka kasi nakakaistorbo na ako. Miss lang naman kita at lalo pa kitang nami-miss. Good night. Naging palaisipan sa akin ang huling text niyang yon, Papa Dudut. Bakit niya kaya nasabing mas lalo pa niya akong nami-miss? Gustong gusto ko na siyang replyan noon. Mabuti na lamang at nag-shutdown na ang cellphone ko dahil lobat na. Kinabukasan ay kay ate ko rin nalaman ang sagot sa aking katanungan. Kunin na pala si Kuya Alex ng mami niya sa Germany. Malungkot ang tono ng boses ni ate habang nagkukwento siya tungkol sa nalalapit na pag-alis ni Kuya Alex. Mabuti na rin yan anak para mas makapag-concentrate ka sa pag-aaral mo, lalo na't nalalapit na ang thesis mo. Tama siguro kung magkakalayo muna kayo ni Alex. Tanging komento naman ni mama sa kwento ni ate. At saka andyan naman ang Facebook kung sakali ate. At kahit papaano makikita nyo pa rin ang isa't isa. Sinusubukan naming pagaanin ang kalooban ni ate. Makalipas ang isang linggo Papa Dudut ay inihatid na namin si Kuya Alex sa airport. Hindi na ako umiwas pa dahil aalis naman na siya. Nagpatay mali siya nang yakapin niya ako ng mahigpit bilang pagpapaalam. Nang makita kong hahagkan na niya si ate ay ibinaling ko muna sa iba ang tingin ko.
Saglit ako nang hina, Papa Dudut, sa halikan nilang muntikan ko nang masaksihan. Naalala ko lang kasi yung araw na hinagkan niya ako sa aking labi at hindi ako maaaring magkamali sa nararamdaman ko ng oras na yon. Papa Dudut, nagseselos ako. Sa pag-alis ni Kuya Alex, Papa Dudut, ay unti-unting bumalik na sa normal ang aking buhay. Wala na rin akong masyadong balita sa relasyon nila ni Ate Alma. Hindi ko rin namang magawang tanungin si ate dahil busy na rin siya sa kanyang thesis. At labis ang kasiyahan ni Mama dahil sabay ang graduation namin ng Ate Alma ko. Siya sa kolehiyo at ako naman ay sa high school. At kahit papaano kasi makakamenos kami sa handa. Ang plano kasi namin ay pag-isahin na lamang ang selebrasyon at nabanggit na kasi sa amin ni ate na alanganin na makauwi pa si Kuya Alex ng Pilipinas. Nagsisimula na raw kasi ito ng trabaho niya sa Germany at isang araw bago ang araw ng graduation namin ay dumating si Papa. Tinupad niya, Papa Dudut, ang pangako niya sa amin at sobrang saya namin nang makita namin siyang bumaba ng isang tricycle sa tapat ng bahay. Pero agad ring napalitan ng pag-aalala ang kasiyahan ngayon nang makita naming paika-ika si Papa sa kanyang paglalakad. Halos madurog ang puso naming tatlo, nina ate at ni Mama, dahil sa kabila ng kondisyon ni Papa ay pinilit pa rin niyang makarating sa mahalagang araw namin ni ate. At kahit na hindi sabihin ni Papa, alam naming nakuha niya yon sa pakikipaglaban. Bumitaw ka na kaya sa pagsusundalo pa? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, ako na lang ang bahala sa pag-aaral ni Jenna. Pasimpleng pakiusap ni ate kay Papa. Alam niyo mga anak, may sinumpaan akong tungkulin sa bansa natin. At yun ay maibigay sa inyo ang tahimik na pamumuhay. Kaya hanggat maaari kinakaya ko ang malayo sa inyo, masigurado ko lang na nasa maayos kayong kalagayan. Hindi na lamang kami humirit pa sa mga naisagot ni Papa Dudut. Kahit magtatapos na sa pag-aaral si ate ay napapansin ko ang pag-iwas niyang mapag-usapan ang tungkol sa pakikipag-boyfriend. Minsan na kasing naitanong ni Papa ang tanong na kung may nobyo na nga ba siya at ang tanging iling lang niya ang naisagot niya. Batid ko sa mukha ni Mama ang pangunawa sa ginawang pagde-deny ni ate. Maging ako ay hindi na rin siya question pa dahil marahil ayaw niya munang ipaalam kay Papa ang tungkol sa kanila ni Kuya Alex hanggat wala pa siyang napapasukang trabaho. Medyo mahaba-haba ang ibinigay na bakasyon sa amin ng Papa ko, kaya wala kaming ginawa sa 7 araw na bakasyon niya kundi ang mamasyal at kumain sa labas. Natutuwa rin kami sa tuwing nakikita namin kung paano lambingin ni Papa si Mama sa pamamagitan ng pagsisilbi sa kanya na para bang prinsesa. Labis ang kasiyahan ni Papa nang sabay naming ikwenta sa kanya ni ate ang mga medalyang natanggap namin. Maging si Mama ay naluha na rin sa sobrang kaligayahan. 2 araw makalipas ang graduation day namin ay muli nang bumalik sa campus si Papa. At tulad dati, syempre sobrang hirap na naman para sa amin ang tanggapin na malalayo siya. O Jenna, aasahan kong pagbubutihin mo ang pag-aaral mo ha. Huwag mong bibiguin si Papa. Pag uwi ko sa graduation day mo sa college huwag mo nang makikipagnobyo hanggat wala pang matinong trabaho. Noon naman ay naluluhang sabi ni Papa. Batid namin ang lungkot sa kanyang mga mata kahit nakangiti pa siya. Hindi biro ang pagkakaroon ng sundalong miyembro ng pamilya, Papa Dudut. Lagi kaming may takot sa dibdib sa tuwing iiwanan kami ni Papa. Wala kasing kasiguraduhan kung babalik pa siya ng buhay sa amin at lagi naming dinadalangin na sana ay hindi siya mapahamak sa bawat misyon nila. At kahit sa college ay hindi pa rin ako tinantanan ni Jet, Papa Dudut. Pareho kasi kami ng school na na-enrollan. Tulad ng dati ay hindi pa rin ako makahanap-hanap ng dahilan para magustuhan siya. Mula nang halikan ako ni Kuya Alex sa harapan niya ay hindi naman niya ako kinukulit pa. Naiirita rin ako sa tuwing nakikita ko siya kung kani-kaninong babaeng nakikipagharutan. At kung hindi ko nga siya kilala ay iisipin kong addict siya. Malakas rin kasi siyang manigarilyo at madalas ko ring nababalitang magaling siya sa inuman. Nagulat si Jet nang muling mag-cruise ang landas namin sa school. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig nang makita niya ako sa tapat ng kanilang classroom. Dito ka rin pala nag-enroll? Hindi mo talaga ako maiwan-iwan banat niya noong
makapalitan namin sila ng classroom. Tanging pag-irap lang ang naging tugon ko sa kanya. Kapag nakikita kong nasa malapit siya ay sinasadya ko talagang umiwas ng direksyon ng lakad. Amoy pa lang kasi ng hininga niya ay hindi ko na kinakaya pa, Papa Dudut. Amoy sigarilyo na hindi ko maintindihan ang baho. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit sa kabila ng bisyo niya ay may mga babae pa rin na napapaibig siya. Maging ang kaibigan kong si Matet ay kinikilig rin sa mga titig niya. Nagtataka nga rin siya kung bakit salungat kami ng impresyon kay Jet. Para sa akin kasi, Papa Dudut, kahit na siguro sobrang gwapo ng isang lalaki, kung may bisyo naman ay hindi pa rin papasa sa akin. Ilang beses ko na rin siyang natsyambahang nakatitig sa akin mula sa kalayuan. Yung tila ba nais niya akong lapitan pero pinanghihinaan lang siya ng loob. Hanggang sa isang araw, papunta sana ako sa isang klasiko ng madatnang ko si Jet at sa mga kaibigan niya na nasa isang park. Kasalukuyan silang nagbibiruan habang akbay ang kanya-kanyang partner na babae. Tulad na lang yan, pasimpleng pakipot kuno. Pasasaan ba't mapapasakin din yan? Makikita nyo. Pagyayabang niya saka sila nagtawanan ng malakas. Malakas talaga ang kutob kung ako ang tinutukoy niya kaya agad akong lumingon. Lalong sumidhi ang galit sa aking dibdib nang makita kong nakatingin sila sa akin. Alam mo ang mahirap sa'yo? Ubod ka ng yabang. Naakala mo kung sino kang gwapo. Kahit kailan, Jet. Hindi ko pinangarap ang maging kasintahan ng katulad mo na amoy ashtray. Sa mga nasabi ko ay nagtawa ng muli ng malakas ang mga kasama niya. Kaya pwede ba, Jet? Huwag kang epal. Ni isa sa mga katangian ng ideal man ko wala sa'yo. Hindi ka pa nga ata marunong maligo eh. Muling nagtawanan ng mga kasama niya dahilan para mamula siya ng sobrang hiya. Batid ko, Papa Dudut, na nasaktan ko siya ng sobra sa mga nasabi ko. Pero dala lang din yon ng galit sa kayabangan niya. Tama lang siguro yung ginawa ko, Papa Dudut, para kahit papaano ay maranasan din niya ang mapahiya. Makalipas ang ilang araw ay naging usap-usapan sa school ang ginawa ko kay Jet. Marahil mga kaibigan din niya ang nagkalat sa mga nangyari. Mula noon, Papa Dudut, ay nanahimik ang mundo ko. Hindi na rin niya ako pinapansin sa tuwing magkakasalubong kami. Kung hindi, nakayuko ay nagbibisi-bisihan siya sa kanyang cellphone kuno at napapangisin na lamang ako sa tuwa kapag nakikita kong para siyang nahihiya sa akin. Uy friend, nakakagulat naman ang pagbabago ni Mr. Jet ha? Ano tuloy siyang gumagwapo? Nakita mo na ba yung OOTD niya kanina? Napapikit balikat na lamang ako sa pagbibida ni Matet at hindi rin kasi ako interesado sa ibinibida niyang pagbabago daw kay Jet. Sayang nga lang at hindi na natin siya makikita next semester. Nagulat ako sa naidugtong niya. Anong ibig mong sabihin? Si Matet naman ay napangiti sa naging tanong ko. Oy, interesado siya. Kantsaw niya. Excuse me lang ha. Kahit kailan hindi ako magkaka-interes sa lalaking amoy ashtray, no? Pero ano ba kasi yung kwento mo? Pabirong sagot ko. Ewan ko lang friend ha. Kaibigan ko kasi yung isa sa mga classmate niya. At ayun nga, na-chika niya sa akin na may plano na pala itong si Jet na mag-transfer sa ibang school sa next semester. Bahagya akong nalungkot sa ibinalita ni Matet sa akin. Parang nakonsensya tuloy ako kasi feeling ko ako ang dahilan ng desisyon niyang yon. Masyado ata akong naging masama sa kanya at ilang gabi rin akong hindi nakatulog sa kakaisip sa ginawa ko kay Jet, Papa Dudut. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya pero paano kung pairalin lang niyang muli ang kayabangan niya sa akin. Hanggang sa pagkakataon na rin mismo ang nag-udyok sa akin nang makasabayan ko siya sa jeep. Naniningil na kasi ang konduktor ng pamasahe sa amin at napansin kong tila ba hindi mapakali si Jet sa kanyang kinakaupuan. Ilang beses rin niyang kinapa ang bulsa niya na tila ba may hinahanap. Kuya, saglit lang po. Naiwan ko po yata yung wallet ko sa bahay. Tarantang tugon niya. Naku boy, luma ng palusot yan. Bistado ka na. Magbayad ka na lang kung ayaw mong mapababa ka dito. Siga-siga ang sita sa kanya ng konduktor. Kuya, may pera naman talaga ako eh. Naiwan ko lang talaga.
Huwag niyo naman po sana akong pababain pa kasi may hinahabol akong klase. Pakiusap ni Jet na tila ba nababahala na. Napansin ko ring nagbubulungan ang mga kapwa ko pasahero na tila ba natutuwa pa. Pues, may hinahabol din kaming boundary dito boy. Kaya kung wala kang ibabayad, Manong, tama na po. Ako na lang po ang magbabayad sa pamasahe niya. Hindi niyo na po kailangan siyang pababain pa. Seryosong sabad ko sa kanilang dalawa at napayo ko na lamang si Jet nang makita niya ako. Swerte mo rin boy no, may sumagip sa'yo. Alam mo na ha, sa susunod wag sasakay ng walang siguradong pamasahe. Maangas na payo ng doktor kay Jet. Pagkababa naming lahat ng jeep ay hinabol ako ni Jet upang magpasalamat. Nahihiya daw siya sa ginawa kong pagbabayad ng pamasahe niya. Wala yun. Ayoko lang kasing nung may ipinapahiya sa harap ko. Dahil sa totoo lang, hindi kasi ako tulad ng iba dyan na sanay mamahiya ng ibang tao. Medyo may patama sa kanya ang naisagot ko kaya hindi na siya nakaimik pa. Hindi ka na ata sinusundo ng boyfriend mo. Wala na ba kayo? Medyo nahihiyang tanong niya habang sumasabay na naglalakad sa akin. Yun, wala na kami. Seryosong sagot ko. Teka, di ba may hinahabol kang klase kamo? O siya, dito na ako. Ingat ka na lang ha, next time. Bye. Pasimpleng paalam ko sa kanya. Sige Jenna, salamat nga ulit ha. Mabuti magkaayos na tayo bago matapos ang SEM na to. Hirit pa niya na tinugunan ko na lamang ng pilit ng ngiti. Gusto ko din yung ideyang yon Papa Dudut pero sadyang nahihirapan lang akong pakitunguhan si Jet. Lalo na kapag naalala ko ang mga kalokohan niya at ang mga bisyo niya. Idagdag niyo pa ang pagiging babaero niya. Pagkatapos ni ating graduate ay nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Maswerte namang natulungan siya ng isa niyang kaibigan para makapasok sa isang call center company. Mula noon ay tanging kami na lamang ni Mama ang naperme sa bahay. Noong una nahirapan kaming mag-adjust pero kalaunan ay nasanay na rin kami. Sa tuwing kinukumusta ni Mama si Ate patungkol sa relasyon nila ni Kuya Alex ay tanging okay lang kami lang ang naisasagot niya. Siguro ay kapwa sila abala sa kanya-kanya nilang karir kaya wala masyadong maikwento si Ate sa amin. Minsan ko na rin napuna ang friend request sa akin ni Kuya Alex sa Facebook. Pero dahil sa kagustuhan kong iwasan siya ay hindi ko siya kinukonfirm. Minsan na rin akong natanong ni Ate kung bakit daw hindi ko pa siya tinatanggap as friend sa Facebook. Idinadahilan ko na lang na masyado akong abala sa school kaya hindi ko maasikaso ang mag-cellphone at mag-Facebook. Mabuti na lamang at agad akong naiintindihan ni Ate. Nagbilin pa siya sa akin na pagbutihin ko daw ang pag-aaral at huwag magpapaligaw. Oo Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagayahin yung ginawa mo kay Papa. Behave ito. Pabirong sagot ko kay Ate. Luka-luka ka talaga. Lalong sumasakit ang ulo ko sa iyo eh. Hala sige, matutulog na lang muna ako at nahihilo na naman ako eh. Sagot ni Ate mula sa kabilang linya. At kahit papaano ay nakakatulong na rin si Ate sa gastusin sa bahay. Nakakabahala nga lang ang napapadalas na pagkahilo niya after ng duty niya. Kasalukuyan ako nagbabasa ng reviewer sa park malapit sa susunod kong room nang may lalaking lumapit sa akin. Ganon na lamang ang gulat ko nang makita ko kung sino siya. Si Jet Papa Dudut. Halos hindi ko pa siya namukhaan noong una sa sobrang pagbabagong ginawa niya. Planchado ang suot niyang uniform at tila ba may wax pa ang buhok niya. Nakakagulat din na amoy pabango siya ng lalaki ng oras na yon at hindi amoy sigarilyo. Jet? Ikaw ba yan? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Yes, Jana. Ako nga to. Bakit? May mali ba sa itsura ko? Nakangiting tugon niya sabay upo sa tabi ko. Wala naman, naninibago lang ako eh. Hindi ka kasi ganyan mag-ayos dati. Ganon ba? Wala to. Kinailangan ko lang kasing magbago para sa babaeng mahal ko. Tugon niya habang seryosong nakatitig sa akin. Bahagya ako nailang nang mapansin kong nakatitig pa rin siya sa akin habang hinihintay ang magiging sagot ko. Eh di very good kung ganon, okay yan.
Bagay mo rin pala kapag nag-wax ka ng buhok, no? Pilit ang ngiti ko saka ako umusod ng kaunti palayo sa kanya. Talaga? Oo, nagmukha kang tao. Pagsusungit ko habang pinipigilan kong matawa. Ay grabe. Pero yung totoo, Jenna, bagay na ba tayo sa ayos kong ito? Saglit akong natahimik sa naging tugon niya. Siyempre biro lang yon. Baka kasi mamaya sungitan mo na naman ako eh. Sinusubukan lang kitang pangitiin, Jenna. Pero tulad ng dati mukhang supalpan na naman ako sa joke ko eh. Noon pa lang ako napangiti Papa Dudut dahilan para matuwa siya. Ayan, edi ang ganda mo kapag ngumingiti ka. Kung alam mo lang kung gaano mo ko napasaya sa ngiting yan, Jenna. Aniya. Pero kahit papaano Papa Dudut ay natutuwa pa rin ako sa effort na ginawa ni Jet. Nung oras na yon ko lang nakitang gwapo si Jet. At yun din ang kauna-unahang pagkakataon na natagalan ang pakikipag-usap ko sa kanya. Dati kasi sinasadya kong sungitan siya para lang malayuan siya. Magmula nga noon Papa Dudut ay naging maayos na ang trato ko kay Jet. Marami rin ang natutuwa sa naging pagbabago niya ng forma. Maging ang mga professor namin. Hindi ko alam kung bakit parang nahihiya ko na kinikilig sa tuwing mahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Pero syempre hindi ko pinapahalata sa kanya. May mga pagkakataon pa rin namang binabara ko siya sa mga imbitasyon niya sa akin at ayoko lang kasing isipin niyang easy to get ako. Habang nagtatagal Papa Dudut ay nakikita ko kay Jet ang sinseridad ng kanyang pagbabago. Hindi ko rin siya nakikitang nagsisigarilyo at hindi ko na rin siya nakikitang sumasama sa mga inuman. Gusto ko kasing ipakita rin sa babae na mahal ko na karapat dapat akong mahalin niya. Pasaring niya minsan. Okay. Painosenteng sagot ko sa kanya pero sa totoo ay parang kinikilig na ako Papa Dudut. Hindi lang kasi ako sanay na pinaparinggan ng ganon. Nakakalungkot lang kasi malapit nang matapos ang semester na ito. Bakit? Seryoso ka pa rin ba sa plano mo na mag-transfer? Kailangan kong gawin dyan eh. Criminology kasi talaga ang gusto ko na kurso at hindi accounting. Mabuti na nga lang at pumayag sila na mag-criminology ako eh. Siguro na-realize din nila na hindi ako nag-i-enjoy sa kurso ko ngayon. Sa mga nasabi niya ay para akong nabunutan ng tinik sa dibdib Papa Dudut. Ang buong akala ko kasi talaga ay ako ang dahilan ng plano niyang paglipat ng school. Nakadama din ako ng pag-alala sa kursong gusto niyang kunin. Nagsawalang kibo na lamang ako sa naging kwento niya. Pero sa loob-loob ko ay parang gusto ko siyang pigilan sa pagta-transfer. Kaso ay hindi ko rin magawa dahil ayaw kong isipin niyang nalulungkot ako. Mabuti na lamang at nasulit namin ang mga natitirang araw bago matapos ang semester. Naging masaya ang pagsasama namin ni Jet bilang magkaibigan. Parang hindi ko na nga maalala kung paano ko siya kinamuhian noong araw. Dahil mula nang ipakita niya sa aking willing siyang magbago ay binigyan ko na rin siya ng pagkakataong maging malapit sa akin. Natutuwa din akong nakikita siyang nag-i-effort para lang mapasaya ko. Nakakasundo ko rin siya sa ilang mga bagay na nakahiligan kong gawin. Tulad na lang ng pagkain ng isaw, puwit ng manok at tukneneng. Parang ang saya lang na may nakakasama na ako sa tuwing nagugutom ako at kumakain ng street foods. Agay na hindi naman nagawa ng kaibigan kong si Matet. Sa tuwing pinapakitaan niya ako ng pagmamalasakit Papa Dudut ay hindi ko maiwasan na kiligin, lalo na kapag pinagsisilbihan niya ako sa tuwing makakasabay ko siyang kumain. Isa pa sa mga nagustuhan ko kay Jet Papa Dudut, kahit na nagkukommute lang kami ay matyaga niya rin akong sinusundo sa bahay para may makasabay lang ako sa pagpasok sa eskwelahan. At kahit bakasyon na noon ay nagkikita pa rin kami ni Jet Papa Dudut. Pinupuntahan niya ako sa bahay kapag wala siyang magawa sa kanila. Ayaw pa nga maniwala ni Mama noong una na magkaibigan lamang kami. Mabuti na lamang at maayos pa rin ang pakikitungo niya kay Jet sa kabila ng pagdududa niya. Hanggang sa isang araw habang abala akong nanonood ng TV ay biniro ako ni Mama. Oh, akala ko ba magkaibigan lang kayo ni Jet anak? Bakit parang iba na yung nakikita ko? Manaman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaibigan ko lang po yun?
Sagot ko kay mama habang abala rin ako sa panonood ng TV. Bakit may daladala siyang bulaklak ngayon? Sa gulat ko ay napalingon kaagad ako sa pintuan. Kanina pa palang nakatayo si Jet sa pintuan namin, Papa Dudut. Natawa na lamang ako nang makita kong may hawak nga siyang bouquet ng red roses. Anong ginagawa mo dito? Pinapasyalan ka. Para saan naman yung dala mo? Nasisiraan ka na ba? Natatawa pa rin ako habang kausap ko siya. Oo, Jenna. Masisiraan talaga ako ng bait kapag hindi ako nagpakatotoo sa'yo. Aniya habang seryosong nakatitig lang sa akin. Natigilan na lamang ako nang maramdaman kong hindi nga siya nagbibiro, Papa Dudut. At kahit naiilang ay nagawa ko pa rin tanggapin ang mga rosas na dala niya para sa akin. Sa harap ng mama mo, Jenna, gusto ko sanang ipaalam kung pwede ba kitang maging kasintahan. Napalunok na lamang ako sa naging tugon ni Jet saka ako napalingon kay mama. Hindi ko kasi talaga alam kung paano sasagutin ang tanong niya sa totoo lang. Pero sa kabila ng panlalaki ng mga mata ko sa kanya ay hindi pa rin siya natitinag, Papa Dudut. Ano ba to, Jet? Bakit dito ka pa talaga nagtanong sa akin ng ganyan? At saka isa pa, nanligaw ka na ba? Umayos ka nga dyan. Pabulong na pagsit ako kay Jet sa takot kong mapagalitan kami ni mama. Maganda nga yung ganyan, anak. Ipinapakita lang ni Jet na sincere siya sa'yo. Ganyan dapat ang lalaki. Sabad ni mama na mukhang natutuwa pa sa kanyang nasasaksihan. Hindi mo ba nahalata na nililigawan kita? Mahal kita, Jenna, at handa akong baguhin ang buong buhay ko para sa'yo. Parang natunaw ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Ano na, anak? Tulala ka na lang ba dyan? Huy! Muling sabad naman ni mama na mukhang excited, Papa Dudut, sa magiging sagot ko. Oo, Jet. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Tanging sagot ko dahilan para mapahiyaw si Jet sa tuwa. Ako na ata ang pinakamasayang lalaki sa araw na ito, Jen. Bulalas niya sabay yakap sa akin ng napakahigpit. Uy, pinapaalala ko lang sa inyo, ha? Kahit magkasintahan na kayo, dapat prioridad niyo pa rin ang pag-aaral at huwag na huwag mong sasaktan ng anak ko, Jet, dahil kapag ginawa mo yon, yari ka sa papa niyan. Ipapahunting kita sa kanya. Saglit akong natahimik nang mabanggit ni mama si papa. Tanging pagtango lang habang nakangiti ang naging tugon sa akin ni mama. Tila ba ipinapahiwatig niyang huwag ko nang alalahanin muna si papa. Tiwala naman akong hindi muna babanggitin ni mama kay papa ang tungkol sa pagkakaroon ko ng nobyo, Papa Dudut. Saka mo na lang siya ipakilala sa papa mo, anak, kapag sigurado ka na sa kanya. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. Tingnan mo ang ate Alma mo, kahit may boyfriend na siya ay nakapagtapos pa rin siya. Ang hindi ko lang naiintindihan ngayon ay kung bakit ayaw pa rin niyang banggitin sa papa niyo ang tungkol sa kanila ng Kuya Alex mo. Ani ni mama nang makaalis na si Jet. Pareho lang pala kami ng palaisipan ni mama patungkol kay ate. Pero sa kabila noon ay nagsawalang kibo na lamang ako. Wala rin naman akong planong ilihim kay papa ang pagkakaroon ng nobyo, Papa Dudut. Tulad ng diskarte ni ate noon, kilalanin ko muna si Jet kung karapat dapat ba siyang iharap sa aking ama. Wala pa naman akong nakikitang problema sa kanya mula nang maging kami. Mula rin noon ay mas madalas na kaming magkausap sa phone kahit na kauuwi lang niya mula sa bahay. Hindi kasi kumpleto ang araw ko, mahal, nang hindi ka nakakausap. Gusto ko bago ko matulog ay boses mo ang huling maririnig ko. Mga ganong banat niya, Papa Dudut, ang lubos na nagpapakilig sa akin. Mag-iisang taon na rin simula na magtrabaho si ate sa Maynila. Nakapagtataka lang na bihira niya kaming kwentuhan ng patungkol sa kanila ni Kuya Alex. At sa tuwing kinukumusta niya si mama, ay halatang iniiwasan din niyang mapag-usapan ng patungkol sa love life niya. Marahil ay masyado lang siyang nagpapakaabala sa karir niya kaya hindi na namin siya kinukulit pa. Hindi ko rin naman masisisi si ate, Papa Dudut. Maging ako nga ay iniiwasan rin ang tanong niya kung may nobyo na nga ba ako. Tuloy ay hindi ko man lang mai-share sa kanya ang mga kilig moments ko kay Jet. Ingat lang dyan, friend, ha? Huwag kang masyadong magpapaka-in love. Nako, mahirap ng ma-heartbroken friendship. Lalo na yang si Jet, kilalang chick boy yan.
Hindi yun mangyayari, girl. Nagbago na si Jet. Nagbago na siya para sa akin at nakikita kong hindi niya ako kailanman lolokohin. Minsang bangayan namin ni Matet sa phone nang malaman niyang sinagot ko na nga si Jet. Pagkababa ko ng tawag ni Matet ay agad akong nag-check ng newsfeed ko sa Facebook at nagulat ako nang makita ko ang picture ng bagong post ni Ate Alma. This is for real. I'm going home with my man. Ang nakalagay sa caption niya na may larawan na magkahawak ang kamay. Agad kong pinuntahan si Mama para itanong kung may nabanggit ba sa kanya si ate tungkol sa pag-uwi niya. Oo anak, tumawag siya sa akin kagabi ang ate mo. Sakto nga kako kasi ngayong araw naman ang dating ng papa ninyo. Malay natin anak ipakilala na ng ate mo ang Kuya Alex mo sa papa ninyo. Nakangiting sagot ni Mama sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Parang hindi pa kasi ako handang makitang muli si Kuya Alex. Hindi ko rin alam kung sa papaanong paraan ko ipapakilala sa kanila si Jet bilang boyfriend. Bakit naman mahal? Ayaw mo bang ipakilala ako sa papa at ate mo? Patampong tanong sa akin ni Jet nang tawagan ko siya at binilinan ko siya na huwag munang pupunta sa bahay dahil darating na si ate at si papa. Basta, huwag ka na lang munang makulit Jet please. Iritadong sagot ko kay Jet. Ilang beses din akong nagtangkang magpaalam kay Mama at sinubukan ko kasing iwasan ang muli naming paghaharap ni Kuya Alex. Kung ano man yung lakad mo anak, ipagpaliban mo muna. Oh, eto na pala ang papa mo Nabalot ng luha ang pangungulila ang sandaling yon nang yakapin kami ni Papa. Batid sa mukha ni Papa ang sobrang pananabik sa aming pamilya niya. Nang hanapin niya si Ate Alma ay si Mama na ang sumagot. Maya-maya pa ang dating nila. Kaya magpahinga ka muna pa. Nila? Bakit sinong kasama niya ma? Pagtatakang tanong ni Papa. Ipapakilala na raw niya ang nobyo niya sa'yo. Kaya magpahinga ka na muna. Para mayroon kang lakas mamayang humarap sa kanila. Noon naman ay mahinahong sabi ni Mama. Sumeryoso saglit ang mukha ni Papa nang marinig niya na may nobyo na si ate. Maging ako Papa Dudut ay nakaramdam ng kaba sa aking dibdib. Hindi ko kasi alam kung ano ang susunod na mangyayari sa paghaharap ni Papa at ni Kuya Alex. Lalo akong pinanghinaan ng loob na ipaalam ang tungkol sa amin ni Jet. Habang nagpapahinga si Papa ay tinulungan ko na lang si Mama sa paghahanda ng hapunan. Hi Ma! I'm home! Kapwa kami nagulat ni Mama nang bumungad sa pintuan si Ate Alma. Pagkatapos naming magkayakap at magkumustahan ay napansin naming wala na siyang kasama. Akala ko ba ipapakilala mo si… Natigilan si Mama nang sunod na pumasok sa bahay ang isang lalaking hindi namin kilala. Maging ako ay napaisip kung sino siya hanggang sa magsalita na si ate. Ama? Si Justin po, boyfriend ko. Hindi namin inaasahan ang sunod na sinabi ni ate. At kahit kailan kasi wala siyang nabanggit sa amin na wala na pala sila ni Kuya Alex. Kaya naman pala gano'n na lang siya makaiwas na pag-usapan ang relasyon nila ni Kuya Alex. Patawad po kung hindi ako nagsabi sa inyo. Noon pa lang kasi ay lumalabo na ang relasyon namin ni Alex. Huwag po kayong mag-alala. Wala namang naging atraso sa akin si Alex. Wala akong masabi sa kabutihang ipinakita niya sa akin. Sabihin na lang po natin nasa sa akin ang problema. Hindi na po ako masaya sa relasyon namin. Hanggang sa makilala ko po itong si Justin. Naging magkaibigan kami at nahulog kami sa isa't isa. At dahil nga po kay Justin kaya kinailangan kong makipagkalas kay Alex. Masama na ako kung masama ma pero sa ginawa ko feeling ko ay hindi na po ako deserve ni Alex. Kaya ako na lang po ang bumitaw. Malungkot na kwento ni Ate Alma sa amin. Yun lang ba ang gusto mong aminin sa akin? Seryosong tanong ni Mama habang nakatingin sa tiyan ni ate. Doon ko palang napansin ang pagkakasuot ni ate ng backpack na tila ba tinatakpan ng kanyang tiyan. Isa pa pala yun sa mga sasabihin ko sa inyo, Papa, Ma. Maglilimang buwan na po akong buntis. Noon naman ay maluha-luha na si ate sa sobrang kaba. Wag ho kayong mag-alala. Handa po akong panindigan ang dinadala niya. Ano ni Kuya Justin na mukhang nababahala na sa pagluha ni ate. Ano pa bang magagawa namin andyan na yan. Sabad naman ni Papa na kanina pa palang nakikinig sa pag-uusap namin.
Maayos naman niyang tinanggap si Kuya Justin bilang kasintahan ni ate. Habang naghahaponan kami ay batid ko sa mukha ni Ate Alma ang lubos na kaligayahan sa buong pusong pagtanggap sa kanya ng mga magulang namin. Agad rin nilang pinag-usapan ang pag-iisang dibdib nila ni Kuya Justin, ani ni Papa, kahit sa civil wedding lang ay ayos na, maselyuhan lamang ang kanilang pagsasama. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay bahagya akong nag-alala kay Kuya Alex Papadudut. Kung kumusta na kaya siya at ano na kaya ang estado ng buhay niya ngayon na wala na sila ng ate ko. Makalipas ang 3 araw ay kinasal na nga si ate at Kuya Justin sa Huwes. Kapwa nakadalo ang mga magulang ni Kuya Justin kaya nakilala na rin sila ng mga magulang ko. Sa kabila ng lahat, Papadudut, masasabi kong masaya ako para kay Ate Alma. Lalo na't nakikita kong masaya rin siya sa taong pinili niya na mahalin. Ang mga sumunod na taon sa relasyon namin ni Jet ay hindi naging biro. Lalo na't magkaiba na kami ng university na pinapasukan. Ilang beses na rin kaming nagtalo dahil sa mga nauudlot na lakad. Hindi natutupad na pangako at syempre hindi mawala-wala ang selos. May mga naririnig rin kaming mga babaeng umaaligid sa kanya sa school nila. Pero sa kabila noon ay sinisigurado naman niyang tapat pa rin siya sa akin. Kung hindi na ako masaya sa iyo mahal, ako na mismo ang magsasabi. Pero hindi mangyayari yon. Ang tagal na kaya natin. Ngayon pa ba ako magsasawa? Kampanteng sagot niya nang minsang magtalo kami dahil sa ibang babae. Nagtitiwala ako kay Jet Papadudut at hindi dahil sa salita niya kundi dahil nakikita ko rin kasi sa mga kilos niyang nagbago na nga siya. Hindi rin lingid sa aking kaalaman ang password niya sa Facebook at kung saan ay nakikita ko ang mga conversations niya sa iba't ibang babae maging sa dating mga barkada niya. Doon ko lubos na napatunayang nagbago na nga talaga si Jet. Karamihan kasi sa imbitasyon sa kanyang lumabas, mapababae man o tropa niya ay tinatanggihan niya at ang tanging niyang dahilan ay ayaw niyang may pagtalunan kami. Ilang beses na rin kamuntikang may mangyari sa amin pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin ay sinusubukan niyang pigilan ang kanyang sarili. Kapag ginawa natin yon mahal, para ko na rin sinira ang pangarap sa iyo ng mga magulang mo. Aniya sa tuwing magkakaroon kami ng private moment, bagay na ikinakatuwa ko naman sa kanya. Minsan na rin naming pinagawayan ang minsang pangungulit niya na ipakilala ko na siya kay Papa. Oo Papadudut, sa kabila ng ilang taon naming magkasintahan ay hindi ko pa rin siya naipakilala kay Papa. Minsan ko nang sinubukan pero lagi lang din akong inuunahan ng takot. Sa graduation mo mahal, pupunta ako ha. Kahit yun na lang ang regalo mo sa akin. Ang maipakilala mo ko sa papa mo. Muling hirit ni Jet sa akin nang minsang ihatid na niya ako sa bahay. Tanging ngiti lang ang naging tugon ko naman sa kanya. Please? Dugtong niya. Oo na, sige na. Ipapakilala na kita kay Papa sa araw ng graduation day ko. Nakangiting sagot ko. Dahilan para mapayakap siya sa akin. Nauna ang araw ng graduation ni Jet sa akin, Papadudut. Sobrang saya ko nang makasama ako sa pagdiriwang nila bilang pamilya. Halos lahat ng kamag-anak niya ay nagagalak nang makilala ako. Lalo na ang kanyang ina na mula pa sa ibang bansa. Ikaw pala si Jenna. Salamat sa pagdating mo sa buhay ng anak ko ha. At dahil sa iyo nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Jet. Inilayo mo siya sa bisyo niyang alak at sigarilyo. At naniniwala akong mahal ka nga ng anak ko dahil hindi na siya chick boy ngayon tulad ng kanyang ama. Pabirong bida ng kanyang ina, saka kami nagtawanan. Marami na kasing dumaan na babae dito sa anak ko. Pero tanging ikaw lang ang nakapagpatino sa kanya iha. Dugtong pa niya saka ako niyakap ng mahigpit. Sana suportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang marating ha. Tulad na lang ng pagpupulis. Muling hirit niya dahilan para matigilan ako. Hindi pa kasi namin napag-uusapan ni Jet ang tungkol sa plano niya pagkatapos ng kolehiyo. Kung ako kasi ang masusunod ay ayaw ko sanang ipagpatuloy niya ang pagpupulis, Papadudut. Ayaw ko lang kasing matulad kay Mama na laging nag-aalala sa tuwing madidestino si Papa sa malayo. Iayagan ko lang siyang ipagpatuloy ang kursong criminology dahil alam ko namang hindi ko na siya mapipigilan pa.
At mukhang ganon na rin ata ang mangyayari kapag nagdesisyon na siyang ipagpatuloy ang kanyang pagpupulis. Sa kabila noon ay sobrang overwhelmed ako sa pagtanggap sa akin ng buong mag-anak ni Jet. Hanggang sa sumunod na araw na aking pagtatapos ay sobra-sobra ang kasiyahan ni Papa nang sa wakas ay makita niya akong tinatanggap ang aking diploma. Kapag gulat ang mga magulang ko nang tawagin ang pangalan ko bilang cum laude at halos maluha sina Mama at Papa sa sobrang katuwaan. Sobra kaming proud sa iyo anak. Manang-mana ka talaga sa amin ng nanay mo. Bulalas ni Papa habang yakap ako ng mahigpit. Sa kamila ng kasiyahan namin sa graduation day ko ay pasan ko pa rin sa dibdib ko ang pangamba kung sa papaanong paraan ko kaya ipapakilala si Jet sa aking ama. Naging abala ang lahat sa araw na yon sa sobrang dami ng naging bisita ko, Papa Dudut. Nakakatawa lang, Papa Dudut, dahil parang tinawag na ata ni Papa ang buo naming angkan sa selebrasyon ng pagtatapos ko. Kabilang si Jet sa mga bisita ko pero hindi kami masyadong nagpapahalata at tanging si Mama at Ate Alma lang ang nakakakilala sa kanya bilang boyfriend ko. Habang naghahanap ako ng tamang tiempo para kausapin si Papa ay tanging sulyap sa isa't isa lang ang nakapagpapangiti sa amin ni Jet. Nang akmang kakausapin ko na si Papa ay saka naman niya ako tinawag upang samahan siyang personal na pasalamatan ng mga bisita ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglalaan ninyo ng oras para makisaya sa amin sa araw ng pagtatapos ng anak kong si Jenna. Wala na sigurong masasaya pa sa isang ama na katulad ko. Lalo na noong malamang kong cum laude pala itong bunso ko. Pagbibida ng aking ama habang bakas na bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Sino bang naging inspirasyon mo, Iha? Ikaw ba'y may nobyo na? Tanong ng isa naming bisita. Ay, mabibilib kayo sa anak kong ito. 4 na taon na siyang hindi nakipagnobyo. Kaya nga siya cum laude anak, hindi ba? Saglit ako natahimik sa nasabing yon ni Papa dahil alam kong tahimik lang na nakatitig sa akin si Jet. Opo, tama po si Papa. Nakayukong tugon ko dahil iniiwasan kong makita ang reaksyon ni Jet. O nakita nyo na, sino pa bang inspirasyon niya kundi ang pamilya niya? Hala sige na, kumain na lang po kayo. Feel at home lang po kayo. Masayang bulalas pa ni Papa. Nang ibaling ko ang titig sa kinakaroon na ni Jet ay wala na siya. Hindi ko maiwasan ang mag-alala, Papa Dudut. Panigurado kasing hindi niya nagustuhan ang naging sagot ko kay Papa. Sinubukan ko siyang hanapin ngunit nabigo ako. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko at lalong nadagdagan ng bigat sa dibdib ko nang panay na ang cancel ni Jet sa mga tawag ko. Ang sabi ni Mama, umalis na raw si Jet nang marinig niya ang sagot ko sa tanong ni Papa. Kausapin mo na lang anak. Mukhang nagtampo nga siya nang narinig niya yun Ang payo sa akin ni Mama. Kinagabihan habang abala si Papa sa kainuman niya ay sinamantala kong umalis muna upang puntahan si Jet. Malapit na ako sa bahay nila nang mapansin ko si Jet na abala sa pakikipag-inuman sa hindi kalayuan. Jet, ano to? Bakit ka naglalasing? Akala ko ba hindi ka na umiinom? Alalangsit ako sa kanya. Oy, andito pala yung GF ko, mga pards. Si Jenna pala, girlfriend ko pero parang hindi ata Teka, GF nga ba kita ngayon? Hindi pa kasi siya proud sa boyfriend niya O ano mga pards? Lasing na sagot niya sabay akbay sa akin. Tila hindi niya alam ang kinikilos niya kaya inalalayan ko siya sa kanyang pagkakatayo. Iuwi na kita ngayon na? Galit na sabi ko saka ko siya hinila palayo sa mga kainuman niya. Mabuti na lamang at hindi na siya pumalag sa kagustuhan kong maiuwi siya. Tulog na ang mga kasama niya sa bahay bukod sa kapatid niyang nagbukas ng pintuan. Nang maihatid ko siya sa kwarto niya ay maingat ko siyang inhiga sa kanyang kama. Akmang aalis na sana ako nang marinig ko siyang nagsalita, Papa Dudut. Bakit Jenna? Bakit mo ako kinakahiya sa kanila? Hindi mo ako mahal, Jenna. Hindi mo ako mahal. Aniya habang nakapikit pa. Nakaramdam ako ng awa kay Jet ng mga oras na yon, Papa Dudut. Muli ko siyang nilapitan upang kausapin kahit na nakapikit siya. Sorry na mahal. Hindi ko lang kasi alam kung paano ko sisimulan Pero wag mo sanang isipin na
na hindi kita mahal. Alam ng Diyos, Jet, kung gaano kita kamahal. Sinserong sabi ko. Talaga? Patawarin mo ako, mahal. Mahal na mahal rin naman kita eh. Tanging tugon niya sa kanya ako hinalikan sa aking labi. Hindi ko inaasahan ang halik na yon, Papa Dudut. Halik na tumagal pa hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong nagpaubaya sa nais niyang ihiga ako sa kama. Naging mainit ang sumunod na tagpo namin ni Jet, Papa Dudut. Hindi ko magawa ang tumanggi sa ginagawa niya sa akin. Natangay ako sa bugso ng aking damdamin para kay Jet at nang gawing yon, Papa Dudut, ay buong puso kong ibinigay ang sarili ko kay Jet. Sa kabila ng nangyari sa amin ni Jet, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin alam kung sa papaanong paraan magsasabi kay Papa. Ayaw ko na kasing sumama ang loob niya tulad ng ginawa ni Ate Alma, ngunit makalipas ang ilang linggo, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili. Habang naghahanap kami ng trabaho ni Matet ay nakaramdam ako ng pagkahilo sa daan. Inakala naming nalipasan lamang ako ng gutom kaya agad kaming kumain sa karinderya. Nakakadalawang subo pa lamang ako ng sumunod na mga sim naman ang aking sikmura. Friend, magtapat ka nga sa akin? May nangyari na ba sa inyo ni Jet? Hindi kaya buntis ka? Agad akong natulala sa naging tanong sa akin ni Matet. Naisip ko rin ang mga magulang ko at ang mga pangarap nila para sa akin. Kaya naman bago ako umuwi noon ay saglit akong dumaan sa isang butika para bumili ng pitikit. Pinagsumikapan kong ilihim kina mama at ate ang ginawa kong pagtitest. Gano'n na lamang ang bilis ng pintig ng puso ko, Papa Dudut, nang 2 guhit ang lumabas mula sa pregnancy kit. Mula noon ay naging balisa ako sa kakaisip sa kung papaano ko ipagtatapat sa pamilya kong buntis ako. Pero hindi nagtagal ay nakahanap din ako ng tamang tiyempo at una kong kinausap si mama. Napaluhan na lang siya sa sobrang gulat, pero kalaunan ay niyakap din niya ako, senyales ng pagtanggap sa kalagayan ko. Tinulungan din niya kami ni Jet sa pagtatapat kay Papa. Noong una ay hindi makapaniwala si Papa. Parang gumuho ang mundo ko nang si Papa na ang makita kong lumuluha, Papa Dudut. Asa na yung pangako mo sa akin, anak? Asa na yung pangako mong saka ka na mag-aasawa kapag maganda na ang trabaho mo? Tulad ka rin pala ng ate mo. Puro pangako. Bibiguin mo din pala ako. Pa, sorry pa. Sana mapatawad niyo ako, Papa. Lumuluhang pagsusumamo ko kay Papa. Ikaw lalaki, panagutan mo ang dinadala ng anak ko. Kung ayaw mo makatikim ka sa akin, bigla ka na lang darating sa buhay namin tapos eto, haharap ka lang kung kailan buntis na ang anak ko. Ani ni Papa dahil lingid sa kaalaman niyang matagal na kami ni Jet. Handa po akong panagutan ang dinadala ng anak niyo, sir. Mahal na mahal ko po siya at handa akong panindigan ang nagawa ko sa kanya. Nanginginig ngunit determinadong sagot ni Jet kay Papa. Pag uwi na natin asikasuhin ang magiging kasal ninyo. Galit na sabi ni Papa saka tumayo paalis na sa harap namin ni Jet. Habang nakaplano pa lang ang kasal namin ni Jet ay pinayagan na siyang tumira sa bahay. At dahil hindi ko siya pinapayagan na magpulis ay sinubukan niyang mag-apply muna bilang security guard. Mapalad namang natanggap siya kaya kahit papaano ay nakakaraos din kami sa pangangailangan ko sa aking pagbubuntis. Hanggang sa minsang pasyalan kami ng ina ni Jet sa bahay. Saktong kauuwi lang din noon ni Jet mula sa duty. Pagkamano ni Jet sa kanyang ina ay agad itong humiga sa sofa upang makapagpahinga. Kung bakit kasi hindi mo pa ituloy ang pagpupulis mo, anak? Dito lang ba mauuwi ang lahat ng pagsusumikap mong magtapos sa pagiging sikyo mo? Dinig kong sermon ng kanyang ina. Huwag muna ngayon, ma. Alam niyo namang nalalapit ng panganganak ni Jenna eh. Paliwanag ni Jet habang nakasubsob ang mukha niya sa unan. Abay dapat kang ngayon na kumikilos ka na eh. Habang hindi pa lumalabas yung magiging anak ninyo. Mag-isip-isip ka nga anak at eto't magiging ama ka na. Hala sige Jenna at kami aalis na. Kausapin mo yang si Jet ha. Problemadong saad ng kanyang ina saka nagmamadaling umalis. Hindi na lamang ako umimik noon dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit ayaw magpatuloy ni Jet sa pagpupulis.
Ako ang pumipigil sa kanyang gawin kung ano ang nais ng mga magulang niya para sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang ko na ang anak naming lalaki. Kitang-kita ko sa mga ngiti ni Jet ang labis na kasiyahan maging sa mga magulang namin. Kaso ay nabigo si Papa na makauwi ng araw ng panganganak ko. Ihalik at iyakap niya lang ako sa apo ko ha. Gustong-gusto ko talaga siyang makita. O sige na at may importante lang akong aasikasuhin. Mag-iingat kayo dyan ha. Bulalas ni Papa sa telepono dahilan para noon naman ay maluha ako. Kahit papaano kasi nakakaramdam ako ng kapatawaran sa naging mensahe niya. Dahil doon ay napagdesisyonan naming pangalanan si baby ng katunog ng pangalan ni Papa. Rapi ang pangalan ng aking ama, Papa Dudut. Kaya pinangalanan namin ang aming anak na Rafael. Rap-rap naman sa kanyang magiging palayaw. Sa pag-uwi ni Papa ay nakaplano na ang pag-iisang dibdib namin ni Jet kasabay ng binyag ni Rap-rap. Hindi ko maipaliwanag ang excitement sa nararamdaman ko sa araw na yon. Halos hindi na nga rin ako makakatulog sa kakaisip sa pag-uwi ni Papa. Sa kung paano kaya niya kakargahin si Rap-rap sa unang pagkikita nila. Habang hinihintay kong antukin ako, nabigla ako nang makita ko si Papa na nakatayo sa tapat ng pintuan ng aming silid. Nakangiti niyang pinagmamasdan si Baby Rap-rap sa pagtulog nito. Baka sa mga mata ni Papa ang kasiyahan nang makita niya ang anak ko. Sa sobra kong saya ay dali-dali kong ibinuhat si Rap-rap upang sana ay maipakarga sa kanya, ngunit gano'n na lamang ang gulat ko nang bigla na lamang siyang nawala sa kinakatayuan niya. Mahal, gising! Nananaginip ka huy! Noon naman ay mahinahong pagising sa akin ni Jet nang marinig niyang nagsasalita ako at hinahanap ko si Papa. Masyado ka lang sigurong na-excite sa pag-uwi ng Papa mo, mahal. Ani ni Jet nang ikwento ko sa kanya ang panaginip ko. Marahil nga ay tama siya, Papa Dudut. Masyado lang siguro akong excited sa nalalapit na pagkikita ni Papa at ni Baby Rap-rap. Excitement na napalitan ng luha at pighati, Papa Dudut. Nakauwi nga ang aking ama, ngunit isa na siyang malamig na bangkay. Hindi nakaligtas ang aking ama nang may makasagupa silang grupo ng kalalakihan. Isa ang aking ama sa mga nasawi mula sa pakikipagbakbakan sa mga armadong grupo. Sinubukan raw nilang iligtas ang mga sibilyan na maaaring madamay bago siya natamaan ng kalaban nila. Hindi namin alam kung sa papaanong paraan namin tatanggapin ang katotohanang wala na si Papa. At halos hindi mapawi ang pag-iyak naming tatlo nina ate at mama, Papa Dudut. Kaya pala siya nagpakita sa aking panaginip dahil paraan na pala niya yon ng pagpapaalam sa amin. Masakit man para sa amin ang nangyari. Proud pa rin kaming namatay siyang bayani. Masama sa loob namin ang kinasadlakan ni Papa pero wala na kaming magagawa pa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Muling bumalik sa aming alaala yung madalas niyang tugon tuwing pinagbibitaw namin siya. Alam niyo mga anak, may sinumpaan akong tungkulin sa bansa natin at yon ang maibigay sa inyo ang tahimik na pamumuhay. Kaya hanggat maaari kinakaya ko ang malayo sa inyo, masiguro ko lang na nasa maayos kayong kalagayan. Lalo kaming nahirapan sa gastusin ng mamatay na si Papa. Mabuti si Ate Alma at may magandang trabaho ang kanyang asawa na si Kuya Justin kaya nakakaraos sila. Mahal, ano kaya kung ipagpatuloy ko na lang ang pagpupulis ko? Natahimik akong bigla sa naging tanong sa akin ni Jet. Lumalaki na kasi ang anak natin, mahal eh. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang akong magiging sikyo. Sayang lang din kasi yung kursong natapos ko. Kaya sana mahal, payagan mo na ako para sa anak natin. Pakiusap niya. Kahit medyo nadadala na ako sa pagmamakaawa ni Jet noon ay hindi ko pa rin siya magawang pagbigyan. Lalo na at kamamatay lang ng aking ama. Ayoko lang namang matulad ka kay Papa, mahal eh. Ayokong mabuhay ng punong-puno ng pag-aalala. Ayokong dumating yung araw na bangkay ka na ring uuwi sa amin. Noon naman ay maluhaluhang tugon ko sa kanya. Eto lang ang tanging paraan para mabigyan natin si Rap-rap ng magandang buhay, mahal. Ama ako at tungkulin kong ibigay ang pangangailangan ninyo, mag-iin ako. May trabaho nga ako pero yung kinikita ko kulang naman sa pangangailangan natin.
Sa mga sinabi ni Jet Papadudot ay napaisip din ako kaya pumayag na ako sa gusto niyang magpulis. Maswerte namang nakapasa siya sa lahat ng pagsubok bago maging isang ganap na pulis. Mula noon ay nakaraos na rin kami sa mga gastusin at dahil nga sa nakatanggap siya ng promosyon ay hindi na niya ako pinayagang magtrabaho pa na para matutukan ko raw ng mabuti ang pagpapalaki kay Rap Rap. Nang maging pulis si Jet ay nakala kong simula na yon ng unti-unting pag-usad ng pamumuhay namin pero nagkamali ako Papadudot. Simula lang pala yon ang panibagong kalbaryo sa buhay namin. Unti-unti kasi ay nalulong muli si Jet sa dating niyang bisyo at ang pinakamasakit pa ay ang nalaman kong may inuuwian siyang ibang babae. Noong una ay hindi pa ako naniniwala sa mga text na natatanggap ko kesyo subaybayan ko raw ang bawat kilos ng asawa ko dahil may ginagawa siyang kababalaghan. Napansin ko na dati ang palagi ang pagpapaalam niya na hindi muna makakauwi. May kaso raw kasi silang kailangang tutukan at dahil tiwala ako sa bawat salita niya ay naniwala naman ako. Hanggang sa maisipan kong manmanan siya Papadudot. Doon ko na rin napatunayan na after pala ng duty niya ay may inuuwian nga siyang babae. Halos magsaklob ang langit at lupa sa akin nang nakita ko yon. Kung alam ko lang na sa ganito mauuwi ang pagpupulis niya ay hindi ko na lang sana siya pinayagan pa. Nang makumpirma kong karelasyon niya ang babaeng pinupuntahan niya ay hindi na ako nagpapigil pa. Dala ng galit ko Papadudot ay sinugod ko ang bahay ng kinakaroonan nila at mga hayop kayo. Hindi mo ba alam na may asawa na itong lalaking kinakalantari mo? Bulyaw ko sa babaeng nakapulupot kay Jet. Ikaw naman Jet, akala ko ba nagbago ka na? Eto ba? Eto ba ang klase ng buhay na ibibigay mo sa amin ng anak mo? Kung alam ko lang Jet, na ganito ang kababagsakan ng pagpupulis mo, edi sana pala. Sana pala hindi mo na ako pinayagan, ganun ba? Pwede ba Jenna? Umayos ka. Oo, may anak nga tayo pero hindi pa kita asawa dahil hindi pa tayo kasal. Sobrang sakit ng sinabing yun ni Jet sa akin. Ilang beses ko din tinangka siyang saktan sa mga nasabi niya subalit bigo ako dahil mas malakas pa rin siya sa akin. Isa pa sa ikinakasama ng loob ko ay nang piliin niya ang babaeng yon kesa sa amin ng anak ko. Kahit hiwalay kami ni Jet Papadudot ay naglakas loob pa rin akong harapin ang buhay bilang isang single mom. Mas mabuti na rin yon kesa naman mamuhay kami ng anak kong miserable. Hindi man kami ang pinili ni Jet ay alam kong kaya ko pa rin ibigay sa anak ko ang maginhawang buhay. Mula noon ay nagsumikap akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Mabuti na lamang at hindi ako nahirapan. Natanggap ako bilang clerk sa isang travel agency Papadudot at kahit papaano ay nairaraos ko naman ang pangangailangan namin ni Rap Rap nang hindi umaasa sa ibinibigay ni Jet. Hanggang sa dumating ang araw ng makapagpapabago sa buhay naming mag-ina. Sobrang daming kliyente sa opisina namin to the point na hindi ko na alam kung sino-sino sa kanila ang uunahin naming asikasuhin. Miss, can you book me a flight back to Germany please? Just a minute sir. Sino po bang kasama niyo sir? Pakilista na lang po dito yung details sir habang tinatapos ko lang po itong data ng naunang client. Kahit name niyo na lang po sir dito at nung makakasama ninyo sa flight. Thank you. Sagot ko habang abala akong nakatitig sa ginagawa ko sa computer. Makalipas ang ilang saglit ay inabot sa akin ng lalaki ang papel, Papadudot. I wanna go back to Germany with the girl I really love. Together with her son, Rap Rap. Yun ang nakasulat sa papel na ibinalik niya sa akin. Hindi talaga ako makapaniwalang nagbalik siya para sa akin at sa anak ko Papadudot, si Alex. Hindi ako makapaniwalang nagbalik si Alex Papadudot. Isa pa sa kinagulat ko ay nang banggitin sa akin ni ate na alam niya ang lahat. Ang nakapagtataka pa ay nang banggitin sa akin ni Alex ang tungkol sa paghuhudyok sa kanya ng ate kong ligawan ako. Mula pala noong maghiwalay sila ay naging malapit na silang magkaibigan. Naniwala kasi akong maibibigay niyo sa isa't isang pagmamahal na matagal niyo nang inaasam. At tiwala rin ako na hindi kanya sasaktan tulad ng ginawa sa'yo nung Jet na yun. Noon naman ay nakangiting sagot lang sa akin ni ate nang tanungin ko siya. Di mahirap mahalin si Alex, Jenna. Kaya ako na mismo ang nakikiusap sa'yo, bigyan mo siya ng pagkakataong patunayan sa'yong mahal ka talaga niya.
Muling hirit ni ate na nginitian ko na lamang. Sa totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi ko naman kailangang pag-aralan pang mahalin si Alex. Dahil noon pa lang ay siya talaga ang tinitibok ng puso ko. Lalo na nga ngayong napatunayan ko kung gaano talaga niya ako kamahal. Buong puso niya akong tinanggap kahit na nga may anak na ako. At sa ngayon ay magkasintahan na kami, Papa Dudut. Sa susunod na taon ay nakaplano na rin ang aming pag-iisang dibdib. Buong puso rin siyang tinanggap ni na mama bilang mapapangasawa ko. After ng kasal namin ay aasikasuhin na ni Alex ang pagkuha sa aming mag-ina sa Germany at lubos ako nagpapasalamat sa paglalaan nyo ng oras para dito sa sulat ko, Papa Dudut. Sana ay mabigyan din ng pagkakataong marinig ng buong sambayanan itong kwento ng aking buhay at pag-ibig. Dalangin ko ang patuloy na paglalayag ng inyong sikat na programang Barangay Love Stories nang sa ganoon ay marami pa kayong ma-inspire na mga tagapakinig na katulad namin. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso't kabarangay, Jenary. Maraming salamat, Jenary, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Ang kwentong inyong napakinggan, mga kapuso, ay muling isinalin para sa radyo ni Michelle Batan. Ang Ala-Ala theme song naman ay inawit ni Jimmy Horado. Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng mga Barangay FM nationwide at maaari po kayong makinig ng Barangay Love Story sa podcast. Hanapin lamang po ang www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide para malaman ang paraan ng pagda-download ng syempre libre. Hanggang sa muli, mga kapuso, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa Barangay Love Stories.